Pinakawala na ng Magnolia Chicken Templados itong si Jackson Corpus. Isa na tong unrestricted free agent ngayon. At ang tanong, susunod na ba itong si Calvin Abueva? Si Corpus ay 35 years old na at hindi na masyadong nagagamit. Itong si Calvin Abueva parte ng rotation ng Magnolia pero alam natin maugong na yung pangalan nito na mate-trade. Kaya hindi na nakapagtataka kung ganyan nga ang mangyari. Ang tanong na lamang ngayon ay kung itong si Abueva ba ay dire-diretso na dito sa Converge Fiber Xers o di kaya naman dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Imposible naman na maging unrestricted free agent ito si Abueva dahil kahit pasabihin natin na naging inconsistent ang laro nito at nagkaroon ng maraming errors doon sa finals kontra San Miguel kung saan natalo ang Magnolia, hindi yan basta-basta pakakawalan ng hot shots dahil mas may value pa si Abueva kumpara naman kay Corpus. Kaya sa tingin ko, ito si Abueva, hindi na yan magtatagal dito sa Magnolia pero ite-trade nila yan, hindi nila papayagan na ito yung maging unrestricted free agent. Sa ngayon kasi biglang nagkaroon ng pagbabago dito sa Converge dahil napalitan ito si Aldin Ayon, itong si Franco Atienza, and of course alam natin na ang magiging talagang coach ng Converge ay yung kanilang active consultant na si Raiko Toroman. Hindi pa natin natitiyak kung itong si Abueva ay fit dun sa sistema na gustong pairalin ni Toroman. Pero ang balita ito si Delta Pineda na nagkocontrol pa rin sa Converge ay mukhang determinado na mailagay si Abueva doon sa team niya. So siya may inside track dito sa pagkuha kay Calvin. Ang pag-uusapan na lang ay kung sino magiging kapalit. As it is, titignan din natin ngayon kung itong si Calvin Abueva ay baka mapuntan rin dito sa Rain or Shine dahil isa pa sa mga teams na interesado na makakuha sa serbisyo ng small forward nitong Magnolia Chicken Templados na may value pa rin. Ang San Miguel Beer ay kabilang doon sa mga teams na interesado dito kay Jonel Policarpio, itong NLEX Road Warriors. Totoo nakapirma na to ng kontrata pero mukhang ang San Miguel ay determinado na mag-offer para dito at willing daw silang ibigay itong si Vic Manuel at si Jeron Teng para kay Jonel Policarpio. Ang tanong ay kung ito ba ay tatanggapin nitong NLEX Road Warriors. Itong si Jonel Policarpio biglang tumaas talaga yung stock nito dahil dito sa pagkakakuha niya dito sa PBA Draft Combined MVP at alam natin na kung ano ang kaya nitong gawin at yan ang dahilan kung ba't gustong gusto siya ng mga teams ngayon kabilang na actually hindi lang San Miguel maski na itong alam ko Magnolia, itong TNT, itong Meralco gustong makuha talaga. So abangan na lang natin kung itong si Vic Manuel at Jeron Teng mapupunta dito sa NLEX kapalit ni Jonel Policarpio. Pero sa ngayon, kinakailangan na siguraduhin natin na itong San Miguel Beer ay gagawa agad ng moves dahil syempre may kontrata na itong si Jonel Policarpio na 3 years. At sa tingin ko hindi basta-basta yung pakakawalan ni Coach Jong Wichico dahil naghahanap sila ng mga big man na tutulong dito sa kanilang lineup at mukhang sa tingin nila ito si Policarpio ang magiging susi para maging mas competitive itong NLEX. Tandaan natin na itong NLEX Road Warriors ngayon ay meron ng pressure dahil nag-champion na ang Meralco Bulls. So kinakailangan tignan natin mabuti kung ano mangyayari ngayon dito kung tatanggapin yung 2 players na ino-offer ng San Miguel. Dahil sa ngayon, mukhang itong San Miguel Beer ay kinakailangan gumawa ng movement dahil iniintay na rin sila ng management kung ano magiging improvement sa kanilang lineup ngayon.